Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa lahat ng naabot ng live streaming na ito. Saan man kayong panig ng mundo, sa mga nandyan sa lugar ng Amerika, especially sa Daly City. Bumabati ako sa inyo ng isang pagpalang umaga sa mga kapatiran sa Family Christian Fellowship sa pamumunan ni Pastor Alex Cabansagan at Pastora Colleen, at sa mga kapatid natin kamanggagawa sa Crossroad Assemblies of God sa Daly City, at yan po sa San Bruno sa International Christian Fellowship, at sa kamanggagawa natin Pastor Sam Somera sa lugar ng Fresno, sa lugar po ng San Jose sa mga Charismatic Catholic Group, si Sister Sheila, Brother Miguel, at ang iba pang mga kaibigan at kapatid natin sa iba't ibang lugar ng Amerika. Binabati po kayo ng isang magandang umaga po dito sa Pilipinas. Anumang oras po ang time nyo dyan ay inaasahan ko po ang inyong pagkisa sa ating pong live streaming. At ganoon din po ang mga kapatid natin sa lugar po ng New Zealand. May mga nag-message din po sa akin na sila po ay nakikinig. At nagpapasalamat sila na muli nilang narinig ang aking tinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Salamat po. Hindi ko man po kayo maisa-isa. Bumabati po ako sa inyo ng isang mapagpalang araw. At gayon din po sa atin pong mga kapatid sa lugar ng Korea, sa lugar ng Japan. Maasa po ako na sa umagang ito, kahit na po medyo delay po kayo na makapanood, ako isasamahan ninyo sa ating pong pagsasagawa ng live streaming. At ganoon din po sa ating pong mga kaibigan at kapatid dito po sa iba't ibang lugar ng Luzon, Visayas, Mindanao, ay bumabati po ako sa inyo anuman ang iglesia o simbahan inyong kinabibilangan. Bumabati po ako sa inyo sa ngalan po ng ating Panginoon. At alam mo ninyo, sadya pong may mga nagpapaabot ng message sa akin na masyadong maaga po yung aking live streaming, kaya yung iba nahihirapan, pero nahihirapan sila na maglaan ng time kasi yung iba nakahiga pa at masarap ang kanilang mga tulog. Kaya lang po, nabanggit ko po sa aking mga nakaraang live streaming na ito lang yung time na maganda yung signal, kaya sinasamantala ko yung time na mayroong maayos na signal, kasi mahirap ang signal po dito pagka nagsimula na po mga alas 9 hanggang gabi. Wala pong magandang signal, at ang signal po ay midnight na nagkakaroon ng magandang signal hanggang umaga. So gayon pa man ay magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat mayroon tayong time na tayo po ay makapagsagawa ng ganitong klase ng gawain na alam po na ito ay napakaganda, napaka-inam na mayroon tayong palagi ang live streaming na ginagawa. So salamat Sister Sheila, nandiyan ka at muli ay nakikisa sa atin pong ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Alam mo ninyo, importante na tayo ay mayroon laging spiritual na pagkain. Sabi nga ay daily bread. At ito po ay salita ng Diyos. Makakatulong ito para patuloy na mapalakas at mapaunlad ang ating buhay pananampalataya. Purihin ang Panginoon. At tayo po ay magsisimula sa ating pong paksang katalakayan ngayon. At katulad ng nabanggit ko, nagsiseries po ako ng lesson about sa lockdown, biblical lockdown. Kasi ito po ay napapanahon na atin pong pagtuon ng pansin dahil po sa laganap na lockdown ngayon. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi pa naaalis yung lockdown natin at hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal dito sa Pilipinas, kundi
Sa iba't ibang mga bansa man ay nagkaroon ng lockdown at alam ko sa Amerika, marami ding lugar na lockdown at sa iba pang mga bansa. At gusto kong sabihin sa inyo na ang lockdown ay biblical o maraming mga pangyayari sa Biblia na nagkaroon ng lockdown. At akin ang tinalakay sa magkasunod na araw, yung lockdown na nangyari sa panahon ni Noe at yung lockdown naman na nangyari sa panahon ni Jose. At kahapon ay aking tinalakay yung lockdown na nangyari sa panahon ni Moises. At ngayon naman, ang nais ko pong talakayin sa inyo ay yung lockdown na nangyari sa panahon naman ni Joshua. Na kung saan po, ito pong lockdown na ito'y nangyari doon po sa siyudad ng Jericho o sa Jericho. At mayroon po ditong napakagandang tagpo o pangyayari na nangyari nung magkaroon ng lockdown doon po sa siyudad ng Jericho. Sapagkat mayroon pong pagliligtas na ginawa ang Diyos sa isang pamilya. At kung paano po yun nangyari, na dapat sila pong lahat ay namatay, lahat po sila ay nalipol, kasama ng lahat ng mamayan sa lugar ng Jericho, ay naligtas po sila. At pag-usapan po natin yan, yung pagliligtas ng Diyos sa isang pamilya o sa taong makasalanan. Purihin ang Diyos sa ating topic na ito. Kaya kung kayo ay mayroong mga Biblia at gusto ninyong sundan ang ating pong gagawing pag-aaral ngayong umaga, ay pwede po kayong makipagbukas sa aklat ng Joshua, chapter 6. At ating pong babasahin ang naturang kwento sa pagbagsak ng Jericho. So, chapter 6, verse 1 to 5, tapos 12 up to 17, gagawin po natin hindi ko magkakasunod, magkakapatlan, may mga patlan po, okay? At 23 to 25, kasi yun po yung buong buo yung istorya. Okay? Aklat ng Jericho, aklat ng Joshua, ito po ay ang pagbagsak ng Jericho, chapter 6. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Ito yung lockdown. Sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw, ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw at sa loob ng 6 na araw. Excuse me. Paunahin mo sa kaban ng tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makapapasok doon ang lahat. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue. Binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan ni Yahweh at muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trompeta. Muling pumwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga pangunahing hanay ay nasa likuran ng kaban ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa trompeta. Verse 14, nilibot na nga nilang minsan ang lungsod ng ikalawang araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Verse 15, nang ika-7 araw bumangon sila nang magbubukang liwayway
at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa ikapitang libot, hinipa ng mga pari ang mga trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat binigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang ililigtas sapagkat itinagok niya ang ating mga sinugo doon. Sa 22 at hanggang verse 25, sinabi ni Josue sa 2 espiya na sinugo niya roon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng inyong tinuluyan, ilabas siya at ang buo niyang angkan ayon sa inyong pangako sa kanya. Pumunta nga sila at inilabas si Rahab, ang kanyang ama't ina, mga kapatid, mga alipin, inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng mga bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso, bakal. Ang mga ito'y inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. Si Rahab, na isang babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw, ay iniligtas ni Josue pati ang buong angkan nito, sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na saling lahi ni Rahab ay naninirahan pa sa Israel hanggang sa araw na ito. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Purihin ang Panginoon. Salamat, Sister Malu, sa iyong pakikisa sa ating live streaming. At ang ganda ng ating topic ngayon, yung lockdown sa lugar ng Jericho noong panahon ni Joshua. At ito ay nangyari higit kumulang 4,000 taon na ang nakalilipas. At medyo exciting itong gagawin nating pagtalakay dito sa lockdown na nangyari sa Jericho. Okay, salamat Sister Merlita. Ito po ay taga Lambayong, Sultan Kudarat. Siya po ay naka-online din at nakikiisa sa ating pong live stream ngayon. So, gusto kong sabihin sa inyo na itong topic natin ito ay very exciting sapagkat ang pag-uusapan natin dito, bakit naligtas itong babaeng si Rahab, at hindi lang siya, pati buong pamilya niya, pati mga, sabi diyan, pati mga katulong nila, pati mga sambayan, mga buong angkan nito ni Rahab ay naligtas. Gayong kung aaralin po nating mabuti ang istorya, dapat siya po ay kasamang mamamatay doon po sa lugar ng Jericho. Alam po ninyo kung bakit? Kasi ito pong syudad ng Jericho, ito po ay lugar na kung saan halos sakop na po yan, nasa boundaryhan na po yan ng Kanaan. So hindi kasi makakapasok ng malaya ang mga Israelites sa pangunguna ni Josue doon sa tinatawag na Promised Land kung hindi sila dadaan sa syudad na ito. At hindi sila basta dito makakadaan dahil napakalakas ng puwersa sa syudad na ito at napakatibay ng kanilang mga pader na hindi basta mapapasok sa pamamagitan lamang ng mga gamit ng kapanahunang yun. Wala pa noong kanyon, wala pa noong mga malalakas na armas na pwede mong pasabugin yung malalaking pader kung mayroong pader sa isang syudad. So noon kasi ay mga espada at sibat lang at mga panak ang ginagamit ng mga mandirigma, espada. So
ito pong lugar ng Jericho ay mayroon pong napakatibay at napakalaki at mataas na pader. So, hindi po madaling makapasok doon. So, ito pong si Joshua, successor ito ni Moises. Siya yung humalili kay Moises kasi inabot na ng katandaan si Moises, namatay. Siya yung piniling manguna doon sa bayang Israel. Salamat, Sister Lourdes, na ikaw ay nariyan at nakikinig. Mayroon po tayong tagapakinig ngayon na taga New Zealand. Pagpalain kayo ng Panginoon at tayo pagpapalain ng kanyang salita. Magpatuloy po tayo sa akin pong tinatalakay patungkol sa istorya po dito sa lockdown na nangyari sa Jericho. At sa pangunguna ni Josue, ang bayang Israel ay kailangang maipasok o madala doon sa tinatawag na Promised Land. Kaso malaking problema sapagkat hindi sila pwedeng pumunta doon nang hindi nila dadaanan ang syudad ng Jericho. At itong syudad ng Jericho ay mayroong malakas na puwersa ng mga sundalo, mayroong mataas, malaking pader na hindi madaling mapasok. At nang malaman nila na ang mga Israelites ay papasok na doon sa lugar ng Jericho, nilakdang nila itong syudad para hindi makakapasok ang mga Israelites. At pag sinara na itong pinaka-gate ng Jericho, hindi talaga pwedeng basta makapasok ang sinuman. So lockdown ang syudad ng Jericho nung time na yun. Kasi alam nila na ang mga Israelites ay hindi bastang kalaban. Nabalitaan na nila na ang mga dadaanan nitong mga tribo, mga hukbo doon sa disyerto ay kanilang nalupig. Kaya nagpasiguro na sila, nag-lockdown na sila. Pero alam po ninyo, ang Diyos ay laging may kaparaanan. Maaring hindi kayang abutin ang isip ng tao. Sapagkat hindi kaparaanan na karaniwang ginagawa kapag mayroong digmaan. Na ikaw ay kailangan magbuo ng malakas na puwersa, kailangan mong mag-train ng maraming mga mandirigmang sundalo na magagaling sa pakikipaglaban. Hindi ganon ang kaparaanan ng Diyos sa paglupig sa mga taga-Jericho. Salamat, Sister Marlo Turman. Ito po ay, kung di ako nagkakamali, taga Alaska, USA ito. Nakikinig sa atin ngayon. So magpatuloy tayo. At nais ko pong ipaunawa sa inyong lahat na hindi abilidad, hindi strategy ng tao ang ginamit para mapasok at malupig ang mga taga-Jericho. Kundi ito po ay strategy o kaparaanan ng Diyos. At sinabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, ipalulupig ko sa iyo ang syudad ng Jericho, mapapasok nyo ang syudad na yan, susunugin nyo ang syudad na yan, lahat ng mamamayan ay papatayin nyo at iyan ay masasakop ninyo. Pero hindi sa pamamagitan ng inyong lakas, ng inyong abilidad at karunungan. Sumunod kayo sa aking instruction, at ang instruction ng Diyos dito kay Joshua ay ipunin ang mga pari at sila ay iikot ng isang beses silang iikot sa bawat araw sa loob ng 6 na araw. Dala ang kabanantipan at pagkatapos po, hihipan ang mga trumpeta na ibig sabihin, habang sila'y umiikot, wala sila ibang gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Araw-araw ginagawa nila yun, umiikot, dala yung kabanantipan at yung grupo ng mga pari at nagpupuri lang sila sa Panginoon.
At sa ikapitong araw, 7 beses nilang iikutin, at pagkatapos ay sabay-sabay nilang hihipan ang trompeta at sisigaw sila na ibinigay na ng Diyos sa atin ang siyudad na ito. At ganun nga ang kanilang ginawa. Ganun ang kanilang ginawa. Hanggang doon sa ikapitong araw na nagawa nila yun, bumagsak ang malaking pader. Alam mo ninyo, may mga pag-aaral ang archaeologists na may mga nakitang malalaking tipak ng pader doon sa dagat na patay sa Israel. At may nakita silang malalaking bakat ng kamay. Ibig sabihin, hindi talaga tao ang gumiba ng malalaking pader na yun, kundi kamay ng Diyos. At nang mawasak na ang mga pader, ang mga mandirigma na sundalo sa pangunguna ni Joshua ay pumasok sa syudad. Winasak ang syudad, sinunog ang syudad, pinatay ang lahat ng naninirahan doon kasi sila yung mga kaaway ng Diyos. Pero ang magandang balita na ito yung gusto kong pag-aralan natin ngayon. Sa gitna ng syudad na ito ay mayroong iniligtas ang Diyos na isang makasalanan, isang masamang babae, pero siya ay kinalingan ng Diyos. Sino ito? Ito po si Rahab. Si Rahab po, ayon sa binasa nating istorya, mas klaro na makikita natin dito sa verse 25 ng Joshua chapter 6, si Rahab po ay isang babae na sabi diyan, nagbibinta ng panandali ang aliw, ibig sabihin prostitute. So bakit iniligtas si Rahab? Ano ang dahilan? Ay gayon, ang utos ng Diyos, wawasakin ang buong syudad, papatayin ang lahat ng nakatira, susunugin sila bilang handog sa Diyos. Ay bakit may naligtas? Bakit mayroong hindi napasama? Ang dahilan po, mayroong pong ginawa ang isang babaeng makasalanan ito. Kaya pwede natin sabihin dito sa ating pinag-uusapan ang pagliligtas ng Diyos sa babaeng makasalanan doon sa siyudad ng Jericho. Ano po yung ginawa ni Rahab? Kung babalikan po ninyo ang kwento ng aklat ng Joshua sa chapter 2, doon nyo makikita kung bakit siya iniligtas ng Diyos. Kung bakit siya hindi napahamak, bakit hindi siya namatay doon sa nangyaring paglipol sa mga taga Jericho. Mangyari po kasi, bago po winasak ang syudad na ito, bago po pinasok nila Joshua at sinunog ang syudad ng Jericho, nagpadala si Joshua ng 2 espiya. Nag-spy doon sa syudad. So, hindi natin alam kung anong kaparaanan ang ginawa kasi lockdown yung syudad, nakapasok itong 2 espiya. At namataan nitong prostitute na ito na si Rahab. Nung makita niya, napagkilala niya agad na ito ay mga Israelites. At ang sabi po ng Biblia, kung atin pong babasahin yung chapter 2, ito ay pinapasok niya sa loob ng kanyang bahay. Na nung time na yon, namataan na ng mga sundalo ng Jericho na may nakapasok ng mga espiyang Israelites. Kaya kaagad naman nila na ito'y tumuloy doon sa bahay ni Rahab. Alam po ninyo kung anong ginawa ni Rahab? Itinago yung mga espiya. At siya po ay nagsinungaling sa mga sundalo. At sinabi niya sa mga sundalo, dumating nga po sila dito pero nakaalis na po. Sundan po ninyo, habulin ninyo, pumunta sa banda roon. At ang mga sundalo po ay nagmamadaling umalis. Yan po ninyo, nagsinungaling si Rahab. Kaya meron po tayong tinatawag na pagsisinungaling daw na nakakabuti. Ito yung pangyayari na makita natin. Nagsinungaling siya pero para magligtas. So, pagkatapos na umalis yung mga sundalo,
Yung mga espiya, pinatago niya doon sa rooftop ng bahay niya, sa gawing itaas. Sabi niya, may itaas yung bahay. At nung makaalis na, kinausap ngayon ni Rahab yung dalawang espiya. Ang sabi nung ni Rahab doon sa dalawang espiya, alang-alang sa kabutihang ginawa ko, kung pwede ako'y nakikiusap. Huwag ninyong isamang puksain ang aking pamilya. Sapagkat ako'y naniniwala sa inyong Diyos na si Yahweh, na siya ang makapangyarihang Diyos. At naparito siya sa syudad na ito para lupigin, para puksain ang syudad na ito. So may alam siya tungkol sa Diyos. At siya ay nakiusap sa mga espiya na alang-alang sa ginawa kong pagtanggap, pagtangkilik, at gawin kong pagtulong sa inyo. Huwag ninyong isama ako sa inyong lilipulin. Iligtas niyo ako, pati ang aking angkan, ang buong sambahayan. At nakipagtipan ang dalawang espiya dito po kay Rahab at sinabi, o sige, makikipagkasundo kami sa iyo. Hindi ka namin pupuksain o isasama sa aming mga lilipulin dito. Pero sumunod ka sa aming instruction. Paglabas namin dito, maglawit ka ng pulang tali o tela sa iyong bintana. Dahil yung bintana ng bahay ni Rahab nakadikit sa pader ng Jericho. Dahil iyon ang palatandaan na kapag sinakop na namin ang syudad na ito at pinatay ang lahat ng naninirahan dito, yung mayroong nakalagay na tali na pula, yun ang aming ililigtas. Hindi namin pakikialaman yun. Magla-lockdown kayo sa inyong bahay. Walang lalabas. Pag mayroon ikang lumabas sa inyong bahay at napahamak, kahit sila'y kamag-anak mo, hindi na namin yung pananagutan. Wala na kami yung pananagutan. Kaya mag-lockdown kayo, papasukin namin ang syudad na ito at lilipulin ang lahat ng nakatira dito. Lahat ng nandoon sa bahay na yun na may lagay na tali na pula o tila na pula. Ilagay nyo sa bintana para makita namin. Hindi namin yun pupuksain. Hindi namin yun lulupigin. So, madalit salita, pagkatapos mong makipagkasundo ni Rahab doon sa dalawang espiya, ay kaagad na pinaalis na po ang dalawang espiya at sinabing pumunta kayo doon sa burol, tumagok muna kayo doon ng 3 araw dahil ang mga sundalo ng hari o yung mga sundalo ng Jericho ay nakapalibot to sa lugar na yon. Baka kayo'y makita, mas mabuti magtago muna kayo. Lumabas kayo after 3 days. Yan po ang makikita natin sa istorya doon po sa chapter 2 ng aklat ng Joshua. Sa madalit salita, sa halip na makinig at sumunod sa order ng hari ng Jericho, ito pong si Rahab. Siya po ay hindi nakinig, hindi siya sumunod. Mas pinaburan niya yung mga tao ng Diyos, yung mga espiya. Hindi siya nagkaroon ng takot doon sa hari o sa mga sundalo na kanyang mga kababayan. Mas binigyan niya ng importansya ang dalawang espiya. Sapagkat alam niya na kapag ito ang aking tinulungan, maliligtas ako. Hallelujah. At ang nangyari nga po, sang-ayon po doon sa ating binasa kanina sa chapter 6 ng aklat ng Joshua, ay dumating yung panahon na natapos ni Joshua yung 6 na araw na pag-ikot at sa ika-7 araw ay naikot nila ang siyudad ng Jericho ng 7 beses. Dala-dala ang kabanang tipan, ang grupo ng mga pari at sabay-sabay na hinipan
ang kanilang mga trompeta, bumagsak ang mga pader, nawasak at nilusog ng mga mandirigmang Israelite sa pangunguna ni Joshua ang lahat ng puwersa na nandun sa Jericho, at silang lahat ay nalupig. Iba kasi po itong mga manugad, talagang hindi mo ito basta matatalo pagdating po sa labanan, kasi nandun po ang pagsama ng Diyos. Kaya hindi sila basta nalulupig, at yung lahat ng mamamayan doon ay nalipol, namatay, at sinunog ang buong syudad. Pero yun nga ang magandang balita. Itong babaeng si Rahab, isang makasalanang babae, naligtas siya. Hindi siya nalipol, hindi siya napahamak. Hindi lang siya, kundi ang kanyang ama, ina, mga kapatid, at sabi diyan, pati mga katulong, pati mga asawa nila, buong angkan ay naligtas dahil po sa isang babae na tumanggap at tumangkilik sa mga manugad, sa mga espiya na ipinadala ng Diyos sa pangunguna ni Joshua. So, mayroon pong akong bibigyang 5 puntos bakit naligtas po si Rahab. Bakit po siya naligtas pati ang buong niyang angkan? Hindi sila napahamak. Una po, unang puntos, si Rahab po ay may kaalaman tungkol sa Diyos. May kaalaman tungkol sa Diyos. Dahil nasabi niya, alam kong ika na makapangyarihan ang inyong Diyos na si Yahweh, at kami ay natatakot sa inyong Diyos na ito. At alam ko ika na naparito kayo para puksain kami at kami ay ipalulupig sa inyo. So, ibig sabihin, hindi siya ignorante. Alam niya kung sino itong mga tao ito. Alam niya ang Diyos na si Yahweh. At alam po ba ninyo, ang susi para ang tao ay mayroong kaligtasan, isa po yun yung pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos. Hosea 4:6, napapahamak ang bayan dahil walang alam. Kaya natin pupunta sa impyerno dahil walang alam. Sunod lang ng sunod kung ano sabihin ng kailang mga religious leader. Pag sinabing talon-talon, pag sinabing baliktad ang payong, baliktad ang payong. Pag sinabing dito na ang Jerusalem, wala nang bababang New Jerusalem. Pag sinabing sila na ang Diyos, sila na ang appointed Son of God, niwala yung tao. Bakit? Hindi nagkaroon ng wastong kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya yung pagkaalam tungkol sa Diyos ay susi para ang tao maligtas. Paano ka magkaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos? Kailangan aralin mo ang kanyang salita. Makinig ka lagi sa pangangaral ng salita ng Diyos na mga tao na totoong kinasiyan ng Espiritu Santo na pinagkalooban ng Diyos sa pangangaral ng kanyang salita. Lagi kang makinig, lagi kang mag-aral, magbasa ng Biblia para magkaroon ka ng wastong pagkaalam tungkol sa Diyos. Dahil iyan ang susi para malaman mo ang tamang daan para sa iyong kaligtasan. Pagkaalam sa salita ng Diyos, pagkaalam tungkol sa Diyos. Si Rahab, bagamat mayroong maruming pamumuhay, may pagkaalam siya tungkol sa Diyos. At pangalawa, siya ay may takot sa Diyos. Joshua chapter 2 verse 11. Ako'y ka ay natakot, pati ang mga mamamayan dito'y takot na takot sa inyo. Ibig sabihin, ginawa niya yung pagtulong, ginawa niya yung pagtangkilik, ginawa niya yung proteksyon doon sa dalawang sinugo dahil siya ay may takot sa Diyos ng mga Israelites. Hindi siya nagkaroon ng takot sa hari, hindi siya nagkaroon ng takot sa mga sundalo, mas nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Hallelujah.
Kaya nga, pag ang tao mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, isa yun sa maging daan na siya ay maliligtas. Ang pagkatakot sa Diyos ay pagkakaroon ng karunungan, susi para sa ating kaligtasan. Pangatlo, na makikita natin na katangian ni Rahab, bakit siya niligtas pati ang kanyang angkan. Siya ay mayroong burden at compassion sa kanyang buong angkan. Sabi niya, iligtas niyo ako, pati ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, ang aking sambahayan. Kaibigan, kapatid kong minamahal, kung alam mo bang may kapahamakang darating, may mga relatives ka, may mga kapatid ka, may mga magulang ka, papabayaan mo ba sila? Hindi ba hindi? Kaagad nyo silang papaabutan, oh may kapahamakan, may trahedya. Diba kung minsan mabalita, advancements ang darating yung malakas na bagyo, alam natin yung ibang mga relatives natin, hindi maganda ang tirahan, nasa tabing ilog, hindi sila safe. Anong gagawin mo? Ay, pabayaan mo sila, buhay nila yan. Basta ako safe, ligtas ako, okay na ako. Hindi pupuntahan mo sila, oy, kayo nakatira dyan sa tabing ilog, delikado dyan. Pag nagbaha, may darating na malakas na bagyo, umalis kayo dyan, pumunta kayo sa safe na lugar. Di ba ganon? Hindi natin nahayaan na sila ay nandoon sa hindi safe. Tutulungan natin silang nadalhin sa isang safe na lugar. Ito yung puso ni Rahab. Nakita niya ang kanyang mga relatives, ang kanyang mga kasambahay, ang kanyang mga kaanak na mapapahamak sa gagawin paglipol sa mga taga-Jericho. Kaya namanhid na agad, nakiusap agad siya, tulungan nyo pati ang buong sambayan, huwag nyong isama sila. Huwag nyo silang puksain. Alang-alang sa aking ginawang pagtangkilik sa inyo. Nakipagkasundo yung dalawang spy. O sige, hindi sila malilipol. Hindi sila pupuksan. Kaya mayroong pagmamahal. Kaya nga, ang hindi tumatangkilik sa kanyang kapamilya, masahol pa sa walang pananampalataya. So, kung alam natin papunta sa impyerno, mapapahamak ang ating mga relatives, ang ating pamilya, ano yung dapat natin gawin? Una, ipag-pray natin sila. Pangalawa, paalalahanan natin sila. At kung pwede, at kaya natin, share natin sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Pang-apat, at ito yung napaka-importante. Pang-apat na dahilan, bakit naligtas si Rahab at ang kanyang buong angkan. Tinanggap niya at iningatan ang mga sinugo ng Diyos. Dalawa yung sabi niya, dalawang Israel, dalawa yung sugo. Na meron po itong nirepresentahan. Ang dalawang sugong ito na tinanggap, tinangkilik, sinuportahan ni Rahab ay nagre-represent sa dalawa. Una, ang sugo sa ikaliligtas na kailangan tanggapin ng tao, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig sa sanglibutan ito, kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinugo sa kaligtasan para maligtas ang sangkatauhan at hindi mapahamak ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sino mang magsitanggap sa kanya, Juan 1:12, ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatuwid baga ang lahat ng mga nananampalataya. So kung ikaw ay tumanggap, nanalig sa sinugo ng Diyos na bugtong niyang anak, gagawin ka ng anak ng Diyos. Kung anak ka na ng Diyos, anumang kapahamakan ang nakatagdang mangyari sa mundong ito, ikaw ay kanyang ililigtas. Sapagkat anak ka niya, puproteksyonan ka niya, kakalingain ka niya. Hindi ka mapapahamak. Kaya mahalaga yung tinatawag na personal acceptance ng tao sa isang tagapagligtas na sinugo ng Diyos.
kay Jesus Christ. Kaya nga sa bawat pangangaral natin, bago tayo magtapos, ay meron tayong ginagawang personal acceptance o pagpapatanggap. Dahil mahalaga na matanggap mo yung sugo na tagapagligtas. Iyan si Jesus Christ. Hindi relihiyon, hindi organisasyon, hindi kung sino mang tao, hindi kung sino mang santo, hindi kung sino mang santa. Iisa lang ang tagapagligtas na sinugo para maligtas ang tao na kailangan matanggap ng tao sa kanilang buhay. Iyan ay si Jesus Christ. Kaya lahat ng nagsitanggap, hindi ka na mapapahama. Lahat ng nanampalataya, tumanggap kay Jesus, ay hindi na mapapahama, kundi mayroong buhay na wala na. Pangalawa, dahil dalawa yung sugo na nirepresentahan ng sugong ito ay ang mga tao, mga manogga na sinuko ng Panginoon para ganapin ang kanyang ministeryo. Ayan. Kung titignan natin sa Lucas 10:1-3, ang sinugo ng Panginoon ay yung 72 disciple na ginawang dala-dalawa at binigyan ng mandato na umayo na kayo, ipangaral ninyo ang Ebanghelyo, pagalingin nyo ang mga may sakit, palayasin ang mga demonyo. Binigyan sila ng otoridad. Sila yung mga sinugo para gampanan ang ministeryo ng Panginoon, ang pagdadala ng mabuting balita, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya, ang nirepresentahan ng pangalawang spy na sinugo ay yung mga tao na nagdadala ng mabuting balita, mga nangangaral. Kaya kung ito'y tulungan natin, ito'y suportahan natin, ito'y tangkilikin natin, ito'y arugain natin, ito'y pagmalasakitan natin, hindi natin ginawa yan sa tao, ginawa natin yan sa Diyos. At alang-alang sa iyong ginagawa na pagtangkilik, pag-aruga, pagsuporta sa mga tao na nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan na sinugo ng Panginoon, hindi niya kakalimutan ikaw at ang buo niyang sambahayan ay kanyang tatangkilik. At hindi niya nais na mapahamak ang sinuman, lalong-lalo na yung nagmamahal sa kanyang gawain. Hallelujah! Kaya nga may Mateo 25 mula doon sa talatang 30, 31 up to 42, sabi ng Panginoon, ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y hubad, ako'y inyong pinaramtan, ako'y nabilanggo, ako'y inyong dinalaw, nagkasakit, ako'y inyong pinagmalasakitan. Sabi ng mga matuwid, kailan ito nangyari yun? Kailan ka naging hubad na ikaw'y aming pinaramtan? Nabilanggo na ikaw'y aming pinagmalasakitan? Nagutom ka, pinakain ka namin? Kailan ka nakuha na ikaw ay aming pinainom? Anong sabi ng Panginoon? Ang gawin ninyo sa aking mga kapatid at sa mga abang tao. Sino yung mga kapatid na tinutukoy? Ang gawin ninyo sa aking mga kapatid at sa mga abang tao, sa akin ninyo ginagawa. Ay, minsan nangangaral ang Panginoon, dumating yung kanyang mga kapatid. May kapatid siya kay Maria Alam po ba ninyo? Sabi nung kanyang mga disciple, nandiyan ang mga kapatid mo. Sabi ni Jesus, sino ang aking mga kapatid? At inikot niya ang kanyang paningin at tinuro ang kanyang mga disipulo. Sila nagtumutupad ng aking kalooban, sila ang aking mga kapatid. Hallelujah! Glory to God! So ibig sabihin, itong mga alagad ng Panginoon, itong mga lingkod ng Panginoon, itong nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, pag yan tinulungan natin, pinagmalasakitan natin, sila yung mga kumakatawan na sugo ng Diyos, na sinugo na tagapagdala ng mabuting balita. Pag sila tinulungan natin, sinuportahan natin, hindi natin ginawa yun sa tao, ginawa natin yun kay Jesus. At dahil nga, doon sa ginawa ni Rahab
bagamat siya isang makasalanan, pinagmalasakitan niya, tinanggap niya sa kanyang bahay, pinoteksyonan niya, ang dalawang sugong ito, hindi siya napahamak. At pati buong sambahayan niya ay naligtas sa paglipol doon sa lugar ng Jericho. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. So kaya, iyon ang pang-apat na dahilan kung bakit naligtas, bagamat makasalanan si Rahab. Na gusto ko pong ipaunawa sa inyong lahat. Napakahalaga ng mga puntos na ito. Sapagkat dapat nating tanggapin, paniwalaan ang katotohanan na ang mundong ito ay katulad ng Jericho na nakatakdang wasakin, puksain, pagdating ng araw ng paghuhukom. Susunugin ko ito tulad ng ginawa sa siyudad ng Jericho. Nakatakdang lipulin ang lahat ng nabubuhay sa daigdig na ito. At iyan ay makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 7 na ang sabi doon, sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom sa pagpaparusa sa masasama. Maliwanag po sa sulat ni San Pedro chapter 7 at chapter 3 verse 7 na ang daigdig na ito'y nakatakda ding tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom. So ano ang pagkakaiba doon sa pagwasak sa siyudad ng Jericho na sinunog at pinuksa ang lahat ng nakatira doon, sa mangyayari na sinasabi sa sulat ni San Pedro na ang mundo ding ito'y nakatakdang tupukin sa pamamagitan ng apoy? Di ba may pagkakahawig? So paano ang tao maliligtas sa nakatakdang kapahamakan sa mundong ito? And I believe na yung apat na dahilan, bali 5 po yan. Mamaya ko po bibigyan din yung pinakahuling puntos. Iyon ang kailangan para ang tao maligtas. Pagkakaroon, para hindi po kayo mawala, number 1, ng kaalaman tungkol sa Diyos. Pagkakaroon ng takot sa Diyos. Pangalawa, pangatlo, pagkakaroon ng burden at compassion at malasakit sa pamilya. Pang-apat, pagtanggap kay Jesus. Pagtanggap kay Jesus at sa kanyang mga lingkod. Ano po yung panlima, pinakahuling puntos? Pinakahuling puntos. Sundin kung ano ang instruction na ibinibigay ng mga sugo. Dahil ito pong sugo na 2 spy, may instruction dito kay Rahab para sila ay maligtas at hindi kasamang lipulin. So may instruction. So hindi agad sinabi, oh sige na, basta mag-stay na kayo dito sa bahay, huwag kayo dito umalis. Safe na kayo. Hindi lang po yun. Instruction po yun. Ang sabi niya, okay, ipunin mo ang buong mong sambahayan para bang kung bigyan natin ito ng mas malalim na kapahayagan sa ating kapanahunan. Gusto mo maligtas ang iyong sambahayan? Gusto mo silang makakilala? Gusto mo silang hindi maparusahan sa impyerno? Hindi sila kasama sa darating na pagsunog o paglipol sa mga tao? Sa darating na paghukom? Gusto mo silang maligtas? O anong dapat mong gawin? Puntahan mo ang iyong sambahayan, i-share mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Sabi niya, yun ang instruction eh. Ipunin mo ang buong mong sambahayan, dalhin mo sa ligtas na lugar. Saan yung ligtas na lugar? Doon sa lugar na maglalagay kayo ng tilang pula. Oh, brothers and sisters, mga kamag-kakawa, mga kapatiran, gusto nyo bang maligtas ang inyong mga kasambahay? Dalhin nyo sila sa lugar na doon sila maliligtas. Doon nila maranasan ang pagliligtas. Inabilin na yung bahay na yun representing sa church. Akayin ninyo ang inyong mga kapamilya sa church.
yung mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Akayin natin sa church. Sapagkat iyon ang lugar na nandun ang pagliligtas. Ang pagliligtas ng Diyos nasa iglesia, nasa church. Dalhin natin sila doon. Yun ang instruction. Di ba instruction kay Rahab? Dalhin mo doon sa bahay mo na may taling pula, may tilang pula sa bintana. O, balikan natin yung istorya. Nung mag-lockdown doon po sa Egypt, nung darating na ang salot na kamatayan, o para hindi kayo daanan ang salot na kamatayan, kayo ay ligtas, hindi kayo pinsalain, maglagay kayo ng pula sa mga hamba ng inyong mga pintuan. At pag nakitang nandun yung pulang dugo na galing sa mga tupa, do darating si kamatayan, hindi niya kayo papasukin. Ano ibig sabihin? Dahil yung pula na yun, ibig sabihin, mga taong ligtas at iniligtas. O ba? Diba? Doon sa 17 verse 20, bago umalis po sa Joshua, chapter 2, verse 17 to 20, bago umalis yung dalawang espiya, may instruction eh. Maglagay ka ng pula sa bintana. Kung baga doon sa panahon ni Moises, nagpalagay sa pinto. Dito naman, sa bintana. At kapag nakita ka, ang pula na yan dyan sa bintana, ibig sabihin, ililigtas ang mga nariyan. Hindi sila kasamang malilipol. May instruction, no? Ano ang ginawa ng Rahab? Inilagay nga ang pulang tela doon sa bintana. Yung pulang tela na yon, kung sa panahon ni Moises, dugo ng tupa, simbolismo ng mga tinubos, mga ligtas, mga iniligtas. Hindi napuksa, hindi namatay. Panahon ni Rahab, naligtas siya at ang buo niyang angkan dahil may puting tela na nakalagay sa pinto niya. Na in the New Testament, ang red na yan ay ang dugo ni Jesus na binuhos doon sa krus, na tumubos sa kasalanan ng isang katauhan. Kaya lahat ng naniwala, nanampalataya sa ginawa ni Jesus na pagtubos doon sa krus ng Kalbaryo, sila ay mga natubos, sila ay naligtas, sila ay hindi mapapahamak. Kaya may simbolismo po yung taling pula na yun na nilagay sa bintana. Kaibigan, kapatid, sundin natin ang instruction para sa kaligtasan. At yan po ay mayroong maliwanag na panuntunan o maliwanag na patakaran para tayo maligtas, nakasaad sa banal na kasulatan. Okay, nabanggit ko kanina na ang Jericho na nilipol ng Diyos at sinunog nung panahon na ni Joshua ay sumisimbolo sa mundong ating kinalalagyan. Na ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 7, nakatakda ding tubugin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom. Okay? Dagdagan pa po natin sa talatang 10, mulang 9 hanggang sa verse 13. At itong mga talatang ito, napaka-importante po ito. Ngunit, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako o hindi siya sumisira gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na mapahamak ang mga tao, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Okay, mayroon siyang binibigay na chance. Pero hindi niya sinisira ang kanyang mga sinabi. Na ang daigdig na ito talagang tutupukin niya sa apoy. Pero hindi niya sinisira yan. Nagbibigay pa siya ng chance. Ine-extend pa niya ang kanyang grasya. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon darating tulad ng isang magnanakaw
na sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. At ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Grabe, no? Oh. Verse 11. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikaping maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok, ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa na pinag-aarian ng katarungan. Tingnan po ninyo. Kaya nga sabi ko, kung paano yung Jericho tinupok, sinunog, winasak ang syudad. Ito palang mundong ito'y nakatakda din tupukin sa apoy pagdating ng araw. At ang sabi ng pati mga bagay na nakikita natin sa kalangitan, araw, buwan at mga bituin, lahat yan ay mawawala. Lahat ng mga bagay sa daigdig ay mawawala. Kaya ano ang sabi? May instruction eh. Sikapin ninyo na mamuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Samantalang hinihintay natin ang araw ng pagliligtas ng Diyos. So wag na tayo magpatumpik-tumpik sa ating mga pananampalataya, mag-atras abante. Go na tayo. Kailangan natin ang mga hakbang na ito naging daan na naligtas ang makasalanang si Rahab. Maaring ikaw ay hindi kasing sama ni Rahab, pero isang bagay ang sigurado, lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay dapat mapupunta sa impyerno. Pero kung gagawin natin ang ginawa ni Rahab, maliligtas po tayo. Una, nagkaroon siya. Mahalaga po ito ng kaalaman tungkol sa Diyos. Pangalawa, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Importante po yan. Ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, napaka-importante. Pangatlo, mayroon siyang verdant compassion sa kanyang mga relatives. Pangatlo, tinanggap niya ang sugo representing kay Jesus at sa kanyang mga disciple sa lahat ng mga nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. At pang-apat, panlima na po pala, sumunod siya sa instruction na binigay ng mga sugo. Ano ang instruction para sa ating kaligtasan? 4 na hakbang bago po ako magtapos. Una, kilalanin natin tayo isang makasalanan. Pangalawa, kung nalalaman natin, naniniwala tayo makasalanan, pangalawang hakbang, kailangan makaabot tayo sa totoong pagsisisi. Genuine repentance. Pangatlo, manampalataya tayo sa sinugo ng Diyos na tagapagligtas, si Jesus Christ. At pang-apat, kailangan ang tagapagligtas tanggapin natin sa ating puso, manirahan sa atin, pagharian tayo. Ang buhay natin, ilagak natin sa Panginoon. Kailangan nasa Panginoon ang buhay natin at ang Panginoon nasa buhay natin. Anumang oras dumating ang nakatakdang kapahamakan sa mundong ito, o ang pagpuksa, o ang pagsunog na binabanggit sa sulat ni San Pedro, anumang oras dumating, maniwala ka. Ikaw ay mayroong assurance of salvation na hindi ka kasama doon. Ililigtas ka tulad ng pagligtas kay Rahab. Ang tanong ay ganito, kung bukas makalawa ay dumating ang pagbabalik ng dakilang sugo na tagapagligtas na si Jesus Christ, mayroon ka na bang katiyakan na ikaw ay makakasama at papasok sa langit?
o dumating sa iyo ang pagpanaw sa daigdig na ito, sigurado ka na ba na ikaw ay pupunta sa langit? Kung hindi pa, hakbangan natin ang apat na hakbang na ito. Okay? Kilalanin natin tayo makasalanan. Kailangan magkaroon tayo ng pagsisisi, pag-surrender ng buhay. At i-welcome natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas natin sa ating puso. Tayo po makisa po kayo sa wala pang katiyakan ng kaligtasan. Ito ang araw ng kaligtasan para sa iyo, para sa assurance of salvation. Tayo muna. Panginoong Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na aking narinig. Naniniwala po ako na ako ay kabilang sa makasalanan at ako isang makasalanan. Na nung balik ako sa iyo at pinagsisisihan ko lahat ng kasalanan, inisip ko, sinalita ko, ginawa ko mula sa pagkabata hanggang sa edad ko ngayon. Ikinukumpisa ko sa iyo, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. At ngayon ay pinahayag ng aking labi, ng aking pananampalataya, na tanging ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas. Na dahil sa dugo na ibinuhos niya doon sa krus, sa pagtubos at pagbayad sa aming mga kasalanan, kami ay may kapatawaran. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at ibinuhos ang kanyang dugo para sa aming katubusan. Naniniwala po ako na sa ikatlong araw siya ay nabuhay na magbuli at ngayon ay nakaluklok sa iyong marangal na trono. Jesus, Panginoong tagapagligtas, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa akin, pagharian mo ako, at mula ngayon, tanggapin mo ako bilang anak mo. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. At sa nakatakdang kapahamakan na magaganap sa mundong ito, anumang trahedya na mangyayari dito, nananalig ako, Panginoon, bilang anak mo na iyong tinanggap, bilang anak mo na nampalataya sa iyo. Hindi mo papayagan na ako ay mapahamak. Kung paano mo niligtas si Rahab sa kapahamakan doon sa Jericho, sa pagpuksa sa mga taga-Jericho, nananalig din ako na ako po ay ililigtas mo. Hindi lang ako, kundi pati ang buong sambahayan. Salamat, Panginoon, sa mabuting balita ng kaligtasan. Purihin ka, luwalhatiin ka, nakilain ka. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung mga nakiisa sa pagtanggap at panalangin, binabati ko kayo, manampalataya kayo, kabilang na kayo sa pamilya ng Diyos, sa anak ng Diyos, kabilang na kayo sa natubos at naligtas. Ngayon ako po'y mananalangin para po sa mga prayer requests. Salamat po sa pagsubaybay kay Pastor Robert Flores. Siya po ay nasa San Jose, California. Salamat po sa inyo pong pakikinig at sa marami pang mga nakinig. Kay Brother Alex Gonzales, siya po naman ay nasa Venezuela. Siya po ay isang seaman. Salamat sa inyong pakikinig at sa marami pang mga nakiisa sa pagsubaybay sa aking every morning na live streaming dito sa Facebook. Pagpalain tayo ng Diyos. Nais ko pong manalangin sa mga may prayer request, mga may sakit, mga may problema. Mahal na Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, sa mga tagapakinig namin na mayroong sakit, may mapibigat na mga suliranin sa buhay, nakikita mo sila. Ang dalangin ko po, abutin mo sila na yung mapagpaalang kamay. Sa mga may sakit, pagalingin po niyo sila. Hipuin niyo ang anumang sakit na nasa kanilang katawan. Receive your healing in deliverance in the mighty name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan, sakit man yan sa puso, sakit sa bituka, sakit sa atay, sakit sa baga, sakit sa ulo, sakit sa buto. Lahat ng sakit, rayuma man, arthritis, asthma, leukemia, cancer, lahat ng sakit, sa pangalan ni Jesus na nampalataya kami, mayroong kagalingan. Receive your healing in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga tao na labis na babalisa, may mga problema sa asawa, sa anak, sa pamilya,
sa mga bayarin, problema sa pang-araw-araw na pangangailangan, kawalan ng pera, anumang mga problema ito, ikaw po ang nakakaalam. Nalangin po kami, naabutin po ninyo, iulat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay. Padaluin nyo ang pagpapala ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Receive in Jesus' name. Dumaloy sa iyo ang mga pagpapala. Sa physical man, sa financial, at sa spiritual. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po. Purihin po ang Diyos sa inyo pong pakikisa sa ating pong live streaming. At bukas po ulit ng umaga, alas 6 po ulit, samahan niyo po ako sa ating pong every morning live streaming. Pagpalain po kayo ng Diyos, sumating po ang patuloy na paggabay, pagkalinga, at pagsama ng Banal Espiritu. Amen.